Hello po, good morning. Ayan, recap lang po tayo dito sa Bacoor project po namin. Ipakita ko lang po yung before. Actually, hindi pa naman tayo tapos, pero gusto ko lang balikan yung itsura po nung unit nung hindi pa po namin siya nauumpisahan. Ayan. Ang pagkakantanda ko po dito is nasa 100 plus square meter po yung lot area niya. Hindi ko lang po matandaan yung exact, pero nasa 100 plus po ito. Bungalow type po yan. So, nasabi ko po dati sa vlog na sa 14 years lagpas na po ito. Ayan, kaya kung mapapansin nyo, parang talagang luma na siya. Ayan, ay ito po yung front extension. May mga puno pa, may halaman pa. Ayan. So, ito naman po yung itsura niya dito po sa loob. Mapapansin nyo, mababa yung ating ceiling. Ayan o. Tapos ganyan pa yung pinaka-setup niya. Mayroon pa dito sa kabilang side. Katabi po yung kitchen area. Ayan po. So may mga nakasahod po dito kasi nga may mga leaks. May mga leaks na. Ito yung kwarto dito sa kabila. Hindi na mabuksan kasi parang na-stack up na. Ito yung ating kitchen area. Ganito yung kanilang kitchen eh. Tapos ito po yung dalawang kwarto. Ayan. Ito po yung kanilang ceiling. So, ganito po yung itsura niya nung inocular visit po namin siya. So, bali, ganito po yung itsura ng bathroom nila. Ayan po. Tapos, ang pintura nila parang light yellow. Ayan po. Tapos, naka-tiles. So, lahat po dito tatanggalin, babaklasin. May mga i-stay lang po sa bahay. Yung mga pader, yung iba iuurong. So, ganon. Ayan, kitchen area, babaklasin po yan. Meron din po mga leaks. Yung kisame, plywood pa yan. Kasi matagal na nga po yan. Ayan po ang itsura niya. Meron pa tayo ditong bar counter. Yung dalawang pinto. Ayan. Same setup pa rin. Hello po, magandang tanghali. Ayan, update po tayo dito sa project po namin sa Bacoor. So, ayan guys, parang sa 100% ng renovation, nasa 90% na kami kasi retouch na lang tsaka pagpipintura na lang, retouch tsaka paglilinis. Ayan. So, kung nakafollow kayo sa page namin at naumpisahan nyo to, makikita nyo yung malaking diferensya ng ating renovation po dito sa ating Bacoor project po. So, bali ito guys, yung fence tsaka yung gate, binago po yung design. Ginamitan po ng WPC solid planks. Ayan. So, ito yung lumang gate, tinanggal. So, bali, meron tayong main gate dito. Meron din tayong trench drainage. Ayan. So, yung nakikita nyong gray na yan is primer po yan. Pero dito, finish paint na po yan. Kasi ang pintura natin dyan is parang dark gray. Ayan, na pang metal naman. So, dito dati meron yung puno eh. Pinatanggal nila. Tapos, nakasemento lang dito na flooring. So, ayan guys, naka-tiles siya ng 40 by 40. So, naglalagay na siya ng tile grout. Ayan. Actually, meron na siyang tile grout, hindi lang siya nataapo. So, binabalikan yung iba. Lalo na yung mga gilid-gilid. So, ganito po ang itsura niya. Napakalawak po ng ating garage area. Kung may dalawang sasakyan ka, parang kasya siya dito. Ayan, malawak siya eh. So, dito po sa may front extension, gumamit tayo dito ng metal spandrel. Ayan po. Light brown po yan. Tapos nilagyan natin siya ng mga pin lights.
Tapos ang pinakabubong niya is long span. Tapos dito po yung mga bintana, ganun pa rin naman. Parang ito nilakyan ng konti. Tapos yun, ganun pa rin naman ang itsura niyan, yung pinakalaki. So ito po, pinakabitan ng sliding. Meron din po siyang grills. Ayan. So dito, mayroon tayong fire exit. Ayan, dalagyan na lang po siya ng padlock. Request ng may-ari. Tapos dito po sa baba ng mga bintana, meron tayong nakalagay na deco stone. Ayan, yan ang preferred ng may-ari, Chan. So, ang majority na lang nagagawin po dito is retouch na lang, tsaka po paglilinis. Pero yung ating mga sliding po, i-repair po yan kasi nagkaroon ng problema. So yun, sa first week po ng June, ikakabit na po yung mga pinto sa bathroom, tsaka sa likod, tsaka po yung screen door po dito sa may harap. So guys, dito meron tayong tawag dito, pedestrian gate. Ayan, tapos dito naman yung main gate. Tapos dito po sa part na to, meron pa rin po ditong space. So kung meron kayong mga gatherings, may mga birthdays, may mga occasion, wala kayong magiging problema pag may mga bisita kayo. Kasi kasyang-kasya dyan. Siguro pag naglatag kayo ng table dyan, ilang table din yan. Siguro mga 3 to 4 tables. Tas dito pa, meron pa dito. So yung iba pong mga gamit, nilabas na namin. Pati mga tools, pati mga materials pa, papintura, nilabas na. Para yung loob talagang mapinish na siya. So may part po ng bahay na hindi binago katulad po nito. In-stay lang po siya kasi yun ang request ng may-ari. Yun din po. Ayan, ito rin po. Yung parang arco na yan, stay pa rin yan kasi yun ang request ng may-ari. So guys, unahin na natin dito. Ito pong dalawang bintana na to, medyo malaki po yan dati. So binawasan ng laki. Tapos nilagyan din po ng grills. May sliding din po tayo. Tapos dito po, meron din siyang fire exit. Ayan. So pakita ko na lang para halimbawa makita niyo yung vlog namin, makita niyo yung renovation namin, magkaroon kayo ng ideas na pag ganyan pa lang naglalagay ng grills, mas maganda rin naman talaga may fire exit. So ito pong malaking grills na to, para naman po to sa dirty kitchen. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron din pong grills. Ito, galing nung gumawa nito kasi may conflict po sa pagsara. So ganyan. So ito po, ibababa nyo lang ng bahagya ito. Ayan o. Tapos, ayan, kasi meron ganito may plant box. So, diskarte po ng welder kung paano po yan magagawa. So, ang galing, na-misa ko. So, meron tayong sliding door dito. Tapos, meron din pong grills. Tapos, dito po sa loob, andito po yung ating dirty kitchen. Ayan. Bali, ang kitchen po dito, dalawa. Isang main kitchen sa loob, tapos ito pong ating dirty kitchen. Sa dirty kitchen po, ito yung kulay na gusto ng may-ari. Tapos, meron din po siyang mga accessories. Sinagad na po ni Ray yung laki ng haba ng cabinet. Ayan po. So, mas malaki yung space, mas marami tayong mailalagay. Ayan. Tapos, meron din tayong nilagay dito ng rain hood. Tapos, yung condiments, ito, lalagay po yan dyan. Yung full out tray basket natin, ayan. Sa Wilcon nga po pala ito binili. Ito yung cutlery natin. Ayan po. Pakita ko lang ulit. Ayan. Tapos, dito po yung sa pinalagyan ng tangke. Tapos, meron din po tayo ditong outlet. Tapos, naglagay tayo ng air vent dito. Mas prefer ko po siyang ilagay ng patayo kesa po pahiga. Ayun, depende naman kasi ako mas gusto ko yung nakatayo So, kung makita nyo to na iba sa inyo, iba rin sa amin, okay lang yun, walang mali doon. Tapos, dito po,
Dito yung kalan natin. Built-in stove. Single lang yan eh. 2 burner lang siya na parang patayo ang latag. Tapos, dito yung single sink. Ayan. Ito nga po pala is granite. Granite po ito. Ayan. Na 60 po ang lapad. Tapos ito po, yung tiles na lang po na ginamit doon sa loob. Ito na lang po yung pinalagay dito. So, maganda rin po talaga pag may cabinet yung paggawa kasi may sasalo rin po sa ating tiles. So, dito nga po pala sa dirty kitchen, same lang po doon. Ang roofing natin is long span. Naka-PVC panels naman tayo dito. Tapos, meron tayong bukod po sa range hood, meron din po tayong exhaust fan. Ayan, Omni po yan. Tapos, meron tayong center light dito. Tricolor po yan. Tapos, meron din po tayong 4 na pin lights. Corner. Ayan. Tapos ito po, yung sa mga kantuhan o dugtungan, naglagay po kami dyan ng kornisa. Ayan, pipinturahan na lang po yan. Ayan siya. So guys, dito po sa may likod, sa parang hallway, nilagyan din po namin siya ng grills. Ayan. So, lahat po ng metal works dito, tapos na. Ayan, buksan lang natin. Ayan. Ito po yung pinaka-hallway. Tapos ito po sa taas, tinanggal po namin yung ano dito eh. Yung sa fence, dito po pinalagay ni ma'am. Tapos dito is may access daanan ng tao. Then, ang kulang na lang dito is pipinturahan na lang po yan. Tapos dito rin po, meron din po tayong isa pang grills dito, nakapadlock na siya. Ayan po. Dito nga po pala, maglalagay din tayo ng aluminum door. Kasi may pinto talaga yan dyan. Pero for safety, naglagay din po ng grills. Ayan, parehas po yan. Pero ito po, nasa labas ang grills, nasa loob po ang pinto. Dito po sa kabila, nasa loob naman ang grills. Nasa loob naman po ang grills. Tapos, andito naman po yung ating aluminum door. Dito kasi maglalagay ng aircon dito eh. Ayan. So, meron naman tayong outlet dyan. Dito na lang po gagapang yung ating yung ating copper tube, tapos yung condenser dito na lang sa may taas na part. Naglagay din po pala kami dito ng parang roofing para in case ng mulan, hindi po aapyas dito. So, mostly ang gagawin po dito is pintura na lang. Ayan, may mga i-retouch, mamasilyahan, tapos pipinturahan. Ayan. Tapos ito po, lilinisin, tatanggalin po yung mga kalat. Yung iba po dyan, pwede na natin itapon yung mga basura. Tapos yung iba, nakahoy, pwede i-stay. So, bali guys, dito naman po sa may harap ng main door. Ayan, meron tayong high ceiling po dito. Naka-PVC panels naman po ito. Ayan. So, ito, stay pa rin po yan. Pasensya na kung madumi kasi, ayun nga, hindi pa naman tapos ang renovation na alikabukan, pinapatungan ng kung ano-ano. Pero, lilinisan naman yan. I-retouch ulit. Tapos, ito na po yung ating main door. Ito guys, panel door lang daw po ito. Sa hardware lang po namin siya binili. Nakabitan na po siya ng lock set. Lock set po ito na may kasamang doorknob tsaka deadbolt. Isa lang po ang susi na gagamitin dyan. Tapos dito po sa loob, pwede nyo nang ilak ng ganito lang. Tapos okay na. Tapos yung mga pinto natin, parang natural look lang ang peg niyan. Katulad po dito sa isa. Ito kasi yung nagawa medyo dark eh.
So, pinabago po namin. So, kailangan lang lihain. Parang same pa rin ang kulay ng pinto, pero para lang siyang magiging glossy ang peg niya. Ayan, so 3 pinto yan. Yan na lang naman ang gagawin. So, kung nasubaybayan nyo po mula sa umpisa yung aming renovation sa Bacoor, halos same pa rin naman po yung layout. Dito yung 2 kwarto. Medyo tumaas lang yung mga ceiling kasi nga syempre tumaas din yung ating roofing. So ginamitan din po namin yan ng PVC panels. Ayan, may aircon na rin. Yung ating bintana, binawasan yung laki kasi masyadong malaki nung nag-uumpisa kami dito. So niliitan. So ang pintura lang naman ng bahay is white lang naman. So guys, kanina nabanggit ko yung about sa sliding. Matagal na to nakabit pero hindi pa natatanggal yung mga sticker. Ito po kasi yung may-ari yung may contact dito. So medyo hindi lang po maayos yung pagkaka-install. So dito although naglagay sila ng parang siniksikan nila, kaso hindi rin naman na finish ng maayos, nalagyan ng sealant. So, akala namin, tatanggalin, aayusin. So, ganoon din pala yung pagkaka-install nila. Nilagyan lang ng sealant. Kaso, yung pagkakalagay ng sealant is hindi rin siya maayos. Tapos, ang napansin din po namin dito. Uy, wait lang. Ayun na, may conflict na. Paano natin siya mabubuksan pala pag ganito? Isagad, ayan. So, ayan guys, may center lock siya. Dito, wala na siyang lock dito. So, isa rin, actually, hindi ko to napansin. Napansin lang po ito nung ni tatay na contact ko na walang rubber dito. So, kailangan may rubber. Kasi pag napalakas po natin ang sara, may tendency pumabasag yung salamin. So, ayan. So, ito po, si tatay na taga-Tansa, nakausap namin kasi dapat yung sa bathroom, ipapatuloy pa nila dito sa gumawa ng sliding windows, pero hindi na nga lang din tinuloy kasi hindi nga maayos. So, abangan po natin, kumbaga re-repair ni tatay, lalagyan ng rubber, aayusin yung installation, tapos aayusin po yung sealant. So, kaya naman i-repair. So, ito, ang laki ng gap dito. Dapat dito sila nag-adjust eh. So, nilagyan lang ng sealant. Pero, sabi ko nga, masakit pa rin sa mata. So, ayan guys. 2 kwarto. Ayan po. Ito yung master bedroom. Medyo lumaki po ito kasi nag-move tayo ng halos 1 meter din po doon. Kasi hanggang dito lang po yan sa may, sa may CR. Hanggang dito lang po yan. So, minug natin yung pader doon. Gumawa tayong panibagong pader. So, ang kagandahan dito, actually, sobrang init pero hindi mo maramdaman yung init ng sobra kasi meron tayong mataas na bubong, meron tayong insulation, meron tayong Sierra board. At the same time, pinatungan po natin siya ng PVC panels. Ayan. So, naging malawak na yung kwarto. Ayan po. Malawak na siya. So, may mga nakaabang na rin tayong outlets dyan. Yung aircon natin, okay na yan. Tapos, ito naman po yung ating bathroom. Sa bathroom, tagusan po yung pinto niyan. Yun yung sinasabi ko sa inyo na si tatay po ang mag-i-install dito ng bathroom door. Bifold po yun. Ditiklop na lang. So, yung bathroom natin, ganun pa rin yung pinakalaki niya, pero humaba po ito ng konti. Humaba siya ng konti. So, yung ibang accessories nilagay na ni Ray. Ayan, yung shower natin. Lalagyan ng shower enclosure dito. Tapos, may pinturin dito. Bifold din po yun. Ayan. So, dito po, nailagay na yung ating lavatory. Naampatungan po yung granite na natira doon sa ating island bar. Tapos ito na po yung gripo. Tapos ito po yung mirror na nabili ko. Ayan.
Buti na lang may nakalagay tayong outlet dito. So, ayan. Tricolor po siya. Ayan. Ayan po. So, ang ganda. Sakto lang yung laki niya. Siguro nasa 50-60 po ata. To sakto lang po dito sa ating lavatory. So, dito, di tayo magkakaroon ng problema kasi bifold naman po yung ating pinto dito. Then, yung ating kisame, meron din tayong center light tsaka isang exhaust fan. Tapos, nakakornisa rin po yan. 60 by 60 po ang ginamit dito. Pati floor tiles. Tapos, ito pong accent natin is 30 by 60. So, linis na lang yan. Nag-grout na. Konting linis na lang. So, guys, abangan po natin yung mga ikakabit dito ni tatay. Dalawang pinto ng bathroom. Isang shower enclosure. Tapos, meron pa ditong pinto. May pinto, may screen door pa. Doon may pinto rin po doon pero sarado kasi maglalagay niyang aircon doon. Dito kailangan may pinto rin dito na sarado. Tapos may grills nga po. So maganda kasi hindi talaga totally sinarahan, sinagad. Pumapasok yung hangin. Actually tumatambay nga ako dito kanina. Dito ako nakaupo. Kasi nga yung hangin dito malamig. Malamig ang hangin. So ayan, abangan po natin first week ng June. Makukumpleto na yung ating renovation dito. Natapos na po ni Ray yung ating mga cabinets. Ayan. Yung ating cabinets dito. Combination siya ng laundry cabinets. Ayan. So, ang haba po ng ating handle. Continuous handle po yan. Marumi lang kasi syempre may mga ginagawa pa. So, yung alikabok talagang andyan lang. So, linis, retouch, ayan, hanggang doon. Combination siya ng may storage pa sa pinakataas. Tapos, ito yung ating kitchen cabinets. Ayan, may ilaw din po yan. Tapos, yung rep natin, ayan. Meron siyang case. Ito na po yung ating rep. Nakalagay na siya dyan. Tapos, guys, yung mga appliances, pinesto na rin ni Ray, pero hindi pa tinanggal yung mga plastic. Ito yung rep, yung microwave, ayan. Tapos yung kanilang gas range, ayan po. Tapos yung kanilang washing. Kung mapapansin nyo, magkatabi lang yan, pero may mga allowance po yan. Hindi talaga namin siya yung sobrang close. So, may space pa rin po yan. Ito yung gas range. La Germania po ito. So, ayan na yung ating mga pinto ng cabinet sa kakabit na. Yung kulay po nito para siyang light gray. Ayan, yung kasi ang gusto ng may-ari. Pagdating po sa tiles, ano to 60 by 120. Ayan, isang po yan. Tapos nagtugtong lang po kami. Hanggang doon. Tapos dito yung kanilang ilalim ng lababo. So malawak yan. Tapos dito naman po yung sa gas tank. Ayan, gas tank. So guys, pagdating po sa kitchen cabinets, lalo na kung kahoy po ang gagamitin, masyadong matrabaho siya. Masyadong maraming preparasyon ang gagawin. Tapos dito naman po sa may dining area nila, meron tayong parang console. Pero ito po is mirror. Ayan. Hindi po siya na-order. Doon po to sa mga glass, aluminum and glass works. Pwede kayong magpasadya sa prepared yung laki, sukat. Bale, ito guys, meron tong design. Prepared na design si ma'am na sinend sa amin. Ipapakita ko lang, ilalagay ko sa vlog. Bali, ang ginamit doon is gray na footed panels pero sa kanila brown. Ayan, maganda rin yung combination kasi yung ating cove light, ayan, no, brown yan. So maganda rin, hindi nag-iba-iba yung kulay natin. Tapos yung shelves, tapos yung ating coffee bar o coffee bar cabinet, ayan. Ito kasi yung request ng may-ari. Ito yung dinagdag namin. So, ang kulay po niyan, same na lang po dito. Ayan.
Yung ating T5 na ilaw, meron siyang masking tape para hindi siya madumihan pag niretouch. Ayan. Ito yung ating mirror. Mabigat po yan. Meron lang konting usle o konti dun sa ilalim, pero hindi na ni-raise agad ng gusto kasi ang peg po nito is nakasalo. Nakasalo po ng bahagya yung ating salamin kasi mabigat eh. Ayan, nakasalo po yan. Tapos ito, pipinturahan na lang po ito. Andito po sa ilalim, ang pinaka-switch niya, ilalagay na lang. So ito po, hindi natin to pwedeng lambitinan o lagyan ng mabigat. Nilagay lang po namin yan kasi may purpose yan para yung salamin natin may sasalo. Although yung pinakabilog po nito sa likod, may kahoy po to sa likod. Nakabaray na naman yan dyan sa semento kasi syempre kailangan yung ingatan. Ayan, di ba? So, konting retouch na lang, konting linis na lang, okay na. Yung mga ibang accessories, i-install na lang din po yan. Ayan siya. So guys, ito hindi rin biro yung ganito ha. Alam ko mahal talaga ang singilan sa mga konsul. Mahal po talaga ang singilan dyan. Kaya i-consider nyo once na paggawa po kayo nyan, medyo mataas po talaga ang pricing nyan. So yun guys, i-share ko din po sa inyo lahat po ng mga appliances na nakita nyo dyan. Kung ganyan po ang peg nyo, kailangan nakaabang na yan. Katulad po ng microwave natin, alam na namin yung sukat, kaya pag gumawa tayo ng cabinet, sandyan na yan. So meron din tayong AC dito, 2.5 HP. Hindi pa lang natin ma-feel yung sobrang lamig kasi yung mga isang kwarto open pa, tapos yung CR open pa, wala pang mga pinto. So guys, pag ito naikabit na po yung mga aluminum works dito, glass, okay na yan, okay na yan. So konting linis na lang, tapos na kami ni Ray dito, lilipat naman kami sa biga. So ito guys, yung ating cove ceiling, ayan, napakahaba, napakalaki, ang ganda. Ginamitan din po yan ng PVC panels. I-try po natin yung ilaw. So yun, nakabukas guys, pin lights yan, tricolor. Tapos ito yung ating center light, tricolor din po yan. Ayan. Tapos ito po yung ating tawag dito, strip light. Ayan. Tricolor din po yan. O diba ang ganda? So guys, malawak na siya. Tapos ito pa idadagdag ko sa inyo. Meron pa tayong island bar. Ito po yung island bar na pasensya na may mga nakapatong. Ito po yung ating quartz. Ayan, hindi pa tinanggal yung cover. Tsaka na pagtapos na talaga maglinis. Tapos ang pinakaharapan po nito, ang sukat nito is 150, 90 yung taas, 150 yung lapad. Sa harap, meron tayong nilagay na fluted panels dito. Ayan. Halos same lang po ng kulay doon sa fluted panels natin para hindi naglalayo yung kulay. Ayan, meron tayo dito. Siyempre, since hindi po makakapaglagay sa ilalim ng ating countertop, itong island bar na lang. Sa island bar, meron din po tayong full out tray basket. Sa Wilcon din po ito pinili. Ayan po, dalawa po yan. And ang taas, diba? Ang ganda. Tapos so close. Tapos tatlong drawers para po sa ating cutlery. Ito po yun. Ayan, dito yung ilalagay. Dilinisan pa, so close. Tapos ito yung po yung cabinet. Ayan, so close. Then ayan din po. Tapos dito po is yung ating itong ating condiments rack. Ayan, nakakalito na yung mga pangalan nila. Ayan, so close din po ito. Maganda siya kasi meron siyang division. So yung ating mga bottles hindi uga-uga. Ayan siya. O diba? So ito guys, yung island bar po natin, meron pong gulong yan. Meron po siyang gulong na kalak lang.
Pwede nilang i-pwesto doon. Pwede dito. Kung saan pwede. Pwede nga po nilang ilabas yan kasi naman movable naman po siya. May gulong. So dadagdagan pa namin yan ng 2 gulong sa ilalim. So ayan, kompleto na, diba? Ang ganda-ganda na. Pwede nang lipatan. So yung itong buong loob po ng bahay, meron na pong pintura yan. I-retouch na lang po yan. Ayan, ang ganda na, no? Tapos dito, meron din tayong PVC panels. So, yun lang sinasabi ko sa inyo, hindi po namin siya lahat brown para hindi naman po masyadong madilim. Magiging madilim kasi kung brown lahat eh. Ayan po. So, okay na tayo. Majority po ng gagawin dito sa loob. Retouch, yung mga pinto, tapos sa labas, yung mga plant box. Yun na lang po ang mga gagawin. Tapos yung gate, grills, retouch na lang din po yan. Yung mga doorknob, okay na rin. Nakabit na rin ni Ray. Ayan, okay na rin po yan. Ayan siya. Ayan doon. So, ang lawak na.